Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Katiits mula dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Dyan po sa Zamboanga, muchas gracias amigo. At ganoon din po sa labas po ng bansa, sa Mexico. Viva Mexico! Muchas gracias amigo. Muchas gracias Zamboanga. Bago pa ako patuloy, ako po muna'y magpapasalamat po. Thank you so much po sa mga subscriber, sa mga followers ko po at sa mga viewers, sa patuloy niyo po sa pagtangkilik at pagsubaybay po sa aking YouTube channel. More on po ang aking pinakatima po ng aking channel po ay isang treasure symbol, treasure marker, treasure sign, decoding and analyzing po ng mga treasure item po, katuits. Okay po, thank you so much uli sa inyo sa walang sawang pagsubaybay po at sa panonood po ng aking mga video, katuits. Regarding po ito sa mga treasure markers and sign. Yung mga nagtatanong pala sa aking Facebook page, saan po nila pwedeng ipadala ang kanilang mga treasure markers, sign and symbols for decoding and analyzing. Pwede nyo po ipadala po sa aking Facebook page, Alejandro Sanchez. Ang aking profile po doon, yung naka-shade ako doon, naka-sunglasses po ako doon. Marami po kasing Alejandro Sanchez po na kapangalan na lumalabas po doon sa Facebook page ko. So, piliin nyo po yung Alejandro Sanchez na naka-shade o naka-salamin po ako doon na nakatiis. So po, ito po ay ang ating tuloy na po tayo sa pagdidikod. So ito po yung ating isa pong paano po nalalaman po at ito'y isang rack enclosed item o tinatawag na yung item po mismo sa mga big boulder markers mga katiis. So yan po, ito yung naka-video po ngayon, yung actual video po ay isang big rock kung saan po na mismo sa treasure marker, sa big boulder markers ang item na nakuha po. So ayan po, ito po yung pinaka-legit, pinaka-ganda po ng retrieval ng rock enclosed items po na mismo po doon sa mga big boulder markers po. Kalimitan po ang item po na kukuha po ng ating mga katiits, mga treasure hunter po dito po sa Pilipinas. Yan po yung isang napakalaking bato at ito'y kinukonsider po natin na isang big boulder markers po yan ng isang item. So ito po yung aking madalas pinaalala po sa mga katiits po natin na i-check po ang pinaka marker po dahil nga mayroong tinatawag po itong rock enclosed item mga katiits. So pag mga ganyan, pwede nyo pong i-check yan. Pwede yung pukpukin po ng maso or martilyo yung buong paligid po, or pwede nyo pong i-detect po ng metal detector or gold locator mga katiits. Okay? Yan po, yung mga ganyang klaseng lalo po yung medyo may mga nakaumbok, may mga para siyang buntis po yung pinaka bato, ay posible po yan mayroon pa yung rock enclosed items, at yan po ay minsan po ay mga cemented rock yan, man-made cement po na ito'y kinulayan lang na para lang magkulay natural rock katiits. Pero lingid sa ating kalaman, ang mayroon pong giveaways, may item po nandyan po pala sa pinaka markers po yung big bull markers ang item mga katiits. So tayo naman po hanap po tayo, yung pala po ay nasa pinaka markers lang pala yung item. So ito po yung isa po sa example po na ito'y nakunan po ng item po na mismo dyan sa big boulder rock. So pakatandaan nyo po mga katiits na pag mga ganyang kalaking bato,
as marker, big boulder markers ay posible po na mayroon pong rock enclosed item po yan mga katits, na pwede pong isingit po, pwede nilang butasan po yan, at ito'y tapalan po nila ng mga bato or isisimento po nila ng man-made cement at kukulayan po na halos kasing kulay po ng natural rock. Ito po yung itong actual po na nakunan po ng item. So ito ay ating isa po sa dapat po natin iniisip po mga katits, na sa pagtitreasure po ay dapat talaga ginagamitan natin ng pag-iisip po sa pag-analyze po ng lahat po ng anggulo, na kung po pwedeng saan ba talaga naroon po yung item. So nakikita lang po natin yung mga naka-engrave po, nakasulat po ng mga pointer sa mga bato, at hanap po tayo doon sa mga di ganong kalayuan, may distansya na po sa pinaka big boulder markers tulad nito. Yung pala ay nariyan lang po sa mismong markers mga katits. So yun po, at ganun po galing po ng mga Japanese po kapag ito ay nagtatago po at talaga pong kanila pong linilihis, at yan po para sa ito'y pag medyo peaceful na po, ito'y kanila nang babalikan. So ganyan po ang nangyayari po sa mga itong nakakuha po, at ito'y binabalikan po ng mga Japanese po, Korean at Chinese po. Yan po, isa po, ito yan po. Yan po yung isang tinakpan lang po ng bato na di gaanong kalakihan. At isipin mo katits, ganun lang liit, pero napakaluwag po yung ilalim niyan mga katits. So ganyan lang po yung tinapal sa ibabaw. So nung ito'y tiningnan po yung ilalim, ay pwede po kung ilang gold bars po ang mayroong laman yan mga katits. Yun po, ganun po galing po. So napaka swerte po ang ito'y nakakuha na sino may ito nakakuha po ng rock enclosed items po. So ganyan po, ito po yung klaseng bato na malalaki at bilugin, at para siyang naka-usli at medyo naka-ugpos, o tinatawag namin parang buntis, at posible po yan ay man-made cement. Ito'y tapos kinulayan na po ng pinaka-natural rocks. So ito po, tututusin po na napakaliit lang po ng tinakip. Tinakip po yan. Ito ay isang bato din ang tinakip dito. Posible po. Kasi nga, mayroon pang napakaliit na butas doon sa sikanda, no? Yung pagtakip, parang pinakabungangan niya, ang lalim po ng ilalim. So, pwede po mga hanggang 50 gold bars or ano pong linalagay dyan ng valuable items, na ito po ay linalagay po sa isang rock o big boulder marker. So ito po yung isa po na dapat bantayan po natin mga katiits, na kapag yung mga markers na ito halimbawa makikita po natin sa mga bulubundukin, sa mga liblib na lugar, at ito'y mag-iisa lamang at walang kasama ng mga bato, at ito'y parang kakaibang hugis, at ito'y bakit nag-iisa lang ito. At ito may mga sign, may mga symbols, may mga markers na nandiyan po sa kanyang paligid sa rock na ito'y may kalakihan na. Ito'y big boulder rock ang tinatawag po natin dito kasi medyo malaki na. Yung pala po ay mayroon talaga pong items yan sa loob. Ang gagawin nyo lang pa talaga, kung mayroon po kayong dalang metal detector or gold locator, kuhang-kuha po yan katis, kasi nga maliban lang po pag wala tayong treasure hunting equipment like metal detector and gold locator, kasi nga hindi talaga natin ma-detect yan. So sabi ko nga, pwede po rin yan na kuha po natin yung mga katiits, at ang gagawin nyo po lamang ay pwede nyo pukpukin po ng martilyo o maso, at alam nyo naman po yung tunog
solid. Ibig sabihin, siksik po yung bato. Pero mayroong pag pinalo mo, pinukpok mo, ay ampaw, parang ampaw at parang maluwag yung loob. So yun po ang gagawin niyo po kung wala tayong mga treasure hunting equipment like metal detector and gold locator. So pukpukin niyo po. Pukpukin niyo po ng martilyo o pwedeng bato na medyo kayang-kayang buhatin. Ang buong paligid niyang medyo may kalakihan na at tinatawag nga natin na big boulder markers na yan mga ka-PH. So yan po yung isa po sa nakuna na po ng item po. Kung hindi malalaman kung siguro po ay kasya nga po dyan ang mga 50 hanggang 60 gold bars po na siguro po hindi gaanong kalakihan po na ito yung magtitimbang lang po ng 1 kilo or hanggang 1.5 kilos mga ka-TH. So ang ano nga nila mga ka-TH ay mga hanggang 60 gold bars po ang laman niya mga ka-TH kasi nga may bakat po doon mismo sa ilalim na naka-square na parang gold bar po yung pagkalapat po, yung may mga bakat doon sa ilalim po ng itong bato na napakaluwag po yung ilalim. So posible nga po mga katis, pwede nga po ito na pwedeng man-made cement po ito at hinugis lang po. Baka ito'y malaking pagkabutas at hinugis lang po nila na parang bato at bakit ganun kalawak po yung ilalim. So sabi nga nasa mga 50 hanggang 60 gold bars ang kasya. At yung bakat mismo sa ilalim ng pinaglagyan ng gold bars ay halos kasing sukat po ng gold bar po mga katis. So yan po mga katis. So hindi dapat nyo baliwalain at mayroon po talaga mga ganyan pong klase pong mga big boulder markers na pwede po na mayroon pong laman po mismo yung pinaka-markers. Lalo na po mapapansin nyo po na kakaiba po yung hugis at medyo may nagbubukol-bukol po at iba yung klaseng kulay na parang semento, parang man-made cement po. Yan na po yung inyong pagkatandaan po kasi nga ay isa po yan sa palatandaan po mga ka-TH. So mga TH, maraming salamat po sa yung mga bago pa lang sa YouTube channel. Please don't forget to subscribe. Thank you so much for watching. God bless us always.